Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune, alamin natin kung ano ang kapalaran mo. Isa rin itong rune sa pamamaraan para makapanghula. Itong Urus ay pinapahiwatig na lakasan mo yung loob mo. Kasi maraming darating sa buhay mo na positibo at saka kakailanganin ang lakas mo. Lalo na sa darating na pagbabago. Itong Ingus in reverse. Meron kang person na hiningian ng tulong pero tinalikuran ka niya. Pero huwag kang mag-alala kasi kung ano man yung mga negatibong dumarating sa buhay mo ay malalagpasan mo. At saka iwasan din na pagurin ang sarili para magkaroon ka rin ng time sa family mo or loved ones. Para sa ilan, kung gusto mong magkaroon ng baby, hindi pa siya darating sa ngayon. Kaya sinasabi sa iyo na huwag mong pagurin yung sarili mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin mo na nating alamin yung energy mo para sa situation. Five of Swords, the Fool, the Empress. Dito pa lang sa simula ng cards na ito, ipinapakita na kung ano man yung mga challenges na dumarating sa iyo ay malalagpasan mo. Naka-2 words ka na niyan. At kailangan mong manindigan para sa sarili mo sa kung ano yung tama. At saka huwag kang magtaka or manghinayang kasi yung magandang simulang mangyayari sa buhay mo ay mas magpapalakas sa iyo at sasabihin mo pa sa sarili mo, nabuti na lang ito yung nangyari sa iyo kasi mas lalo kang naging matatag at saka mas natutunan mo na piliin ang tama. At nakatulong din na yung mga kabutihang nagagawa mo ay hindi nagbabago kahit na may mga negatibong dumarating or naranasan ka. Sa career o negosyo, mas maigi na huwag kang makipagtalo sa kapwa mo. Kung gusto mo ng changes sa career mo o negosyo, kailangan magmumula sa iyo. Pwedeng gumawa ka ng diskarte na naaayon sa trabaho mo o kaya sa negosyo or ikaw mismo yung umalis na sa magulong sitwasyon na career o negosyo. Mas makakabuti para sa ilang Pisces na nagtatrabaho ka na hindi ka stress. Kung hindi mo gusto mag-quit sa trabaho or negosyo, kailangan gumawa ka ng paraan na para hindi ma-stuck yung isip mo sa trabaho lang or sa negosyo. Kapag kasi inspired ka, mas lalong maraming darating na blessings, at saka mas lalo kang gaganaan sa ginagawa mo. Ang ilang single, parte sa buhay mo, yung paghahanap ng relasyon pero nagkaroon ng betrayal. Pero hindi ibig sabihin wala nang magseseryoso sa iyo. 2 cards na ang nagsasabi na mauuwi pa rin sa happy ending ang paghahanap mo ng love.
Ang ilan sa relasyon, nagkakaroon man kayo ng pagtatalo ng person mo, pero mas lalo pang nagiging solid ang relasyon. Ang iba sa inyo, magkakaroon pa kayo ng baby. Ace of Cups, the Emperor, the World. Ito naman yung mga cards para sa hadlang. Ipinapakita na nagtagumpay ka sa mga ipinaglalaban mo. Patungkol man ito sa karir mo, sa negosyo, sa love life, at saka sa kaso, magkakaroon ng kalayaan sa isip mo at saka kapayapaan. Ang ilan sa inyo sa financial, nag-isip ka ng bagong negosyo, kaya nagkakaroon ka ng extra money or income. At dahil sa hindi ka nagfo-focus sa negatibo, success yung nangyayari sa buhay mo. Lumalago kung ano man yung mga ininvest mo or negosyo. Nagkakaroon ng increase sa income. At dahil sa pagiging madiskarte mo, yung negosyo na sinimulan or career, sa negosyo, mapapalawak mo ito. Ang ilan sa inyo, posibleng ma-promote ka sa career mo. Marami pang pabor na oportunidad sa iyo, hindi lang patungkol sa financial. Ang paalala ng mga cards para magtuloy-tuloy ito, walang maging hadlang, ay ibalanse mo yung emosyon mo. Ang ilang single, meron kang potential person na nagugustuhan. Pero itong potential person na ito ay malamig sa iyo. Mahiyain yung person at unti-unti siyang nade-develop sa iyo. May magandang resulta yung effort mo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, mas lalo pang bubuti ang relasyon nyo. Kahit na yung person mo, busy sa trabaho niya, marunong siyang tumupad sa mga ipinangako niya sa iyo at saka responsable siya. Walang makakapigil sa binubuo niyong relasyon kasi kayo yung nakatadhana sa isa't isa. King of Wands, Four of Wands, Four of Cups in reverse. Ito yung mga cards para sa solution. Itong mga cards mo, nagkaroon ng solusyon yung problema mo. Di ba sinabi na nga sa mga naunang cards, kahit sa rune, na ma-overcome mo yung mga challenges mo. Marunong ka ring umunawa sa kapwa mo, nagsishare ka ng blessings, at saka bumabalik din sa iyo yung blessings na ibinabahagi mo. Pero merong person na may pagkamakasarili. Hindi niya gusto yung mga ginagawa mong mabuti sa kapwa mo. Kasi kung ikaw, base sa mga cards, alam mo na yung blessings na dumarating sa iyo ay hindi panghabang buhay. At gusto mong i-keep yung magandang koneksyon sa kapwa. Kesa sa anumang magandang nangyayari sa buhay mo or material na bagay. Ang ilan sa kalusugan, malakas yung pangangatawan mo. Magkasakit ka man, ay nakaka-recover ka. Nakadalawang cards ka na. Pero may ilang Pisces na meron kang sakit pero hindi mo matanggap or hindi ka nagpapatingin. Masusolusyonan yung problema mo sa kalusugan, kaya wag mong hayaan na lumala yung problem mo sa health. Ang ilan sa relationship, yung person mo ay protective at saka concerned sa iyo. Nakalimang cards ka na solid ang relasyon nyo.
Posibleng nauwi na sa kasal yung pagsasama nyo or nagkaroon na kayo ng baby. Itong Seven of Cups ang nagsasabi na yung mga pinapangarap mo ay magkakatotoo. Huwag kang malungkot at saka magduda kasi lahat naka-align kung ano yung patutunguhan ng buhay mo. Kaya yung mga pinapangarap mo or plano ay gawin mong makatotohanan. Huwag kang mag-give up kasi makakamit mo yung dreams mo. Ano man ang estado mo sa buhay. Ang ilan sa relationship kapag wala ka sa kondisyon, hindi ka muna naikipag-usap sa person mo or hinihiwalay mo yung sarili mo. Kung ganito yung person mo kasi ayaw niyang masaktan ka or lumala yung situation niyo. Kasi pareho kayong mature ng person mo sa pag-solve ng mga dumarating na problem. Ang ilang single, yung potential person ay makikilala mo sa salo-salo or pagkasama mo yung friends mo, sa trabaho or malapit lang sa inyo. Ito naman yung mga cards na feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Ang person mo ay mas pinipili niya yung happiness at saka kung ano man yung mga negatibo na naiisip niya or nararamdaman, inilelet go niya ito. Kasi mas importante sa kanya yung mga magandang nangyaring alaala sa buhay niyo. Honest yung person mo at saka totoo siya sa kung ano yung mga nararamdaman niya or pinapakita sa iyo. Siyempre, hindi naman perfect yung person mo. May mga panahon na nakakaramdam siya ng kalungkutan or kakulangan. Pero namamanage niya ito, kaya niyang solusyonan. Pwedeng yung mga worries ng person mo patungkol sa karir niya, sa relasyon niyo, yun yung nagpalungkot sa kanya. Pero ito yung paraan ng person mo na para magkaroon ng kapayapaan at saka mabalanse niya yung sitwasyon na nangyayari sa buhay niya or yung sitwasyon or pakiramdam niya. Soon, magkakaroon ng acceptance at saka i-open na ng person mo kung ano yung true feelings niya. Malalaman na rin niya kung ano yung importante. Mas pipiliin na ng person mo kung ano yung mas malinaw na direksyon. Posible na nagkaroon ng space sa relationship niyo or hindi siya nagparamdam sa iyo. Kasi yung person mo, meron din naman siyang personal issues na siya ang dapat na humarap nito. Pero malalagpasan pa rin niya kung ano yung mga pinagdaraanan niya or kaguluhan sa isip. Para sa ilang single, yung potential person ay magiging magkaibigan muna kayo bago kayo maging lovers. Libra, Taurus, Leo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pero may ilang single na magkakaroon ka ng communication dun sa person na mag-aasaran kayo. Pero magpapakilig sa inyong dalawa. Yun bang biruan, pero doon na magsisimula ang love. Ito yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P,
B K Y L E H I W Z.